13, verse 5. Sabay-sabay po tayong magbabasa lahat. Ready na po ba? Say amen. Verse 5, all together now. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So yung verse na ito, one of the most common verse when we talk about hotline, Bible hotline, pag tayo po may mga problema, I will never leave thee nor forsake thee. Yan po yung promise ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pero ang pag-uusapan natin dyan, hindi yung pinakahuling sinabi, kundi yung mga pinakaunang sinabi. Ayan, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. So ang ating paksa, ayan, ay pinamagatan natin siyang be content. Ayan, dalawang word lang, be content. Na nakita natin sa verse 5 ng Hebrews 13, yung word na be content. And be content with such things as you have. Ito po yung isa sa malaking problema ng maraming tao ngayon, yung lack of contentment. Wala pong kakontentuhan. Ngayon, tinuruan po tayo ng Biblia na maging kontento sa mga bagay na kung ano man ang meron tayo. Pero bago yan, aralin po muna natin yung background, Brother John. Ayan. Introduction. Natin yung Book of Hebrews. Yung background ng Book of Hebrews from verse 1 to verse 5. Kung bubuksan nyo po yung Bible ninyo sa verse 1, let brotherly love continue. Speaks about brotherly love. Sa verse 2 ng Hebrews chapter 13, makikita nyo po dyan yung pag-welcome or yung tinatawag na yung magandang paikitungo sa mga strangers. Okay? Okay? Nakita niyo mga kapatid? Be not forgetful to entertain strangers. Okay? So, yung pagiging mabuti sa kapwa, kahit hindi natin kakilala, tinuro po yan. Sa verse 3, okay, yung tungkol po sa mga bilanggo. Okay, mga bonds, Okay, yung mga adversity, nakalagay din po dyan. Tapos sa verse 4, dito na po, magkakonekta kasi yan yung verse 4 and verse 5. Marriage is honorable and bed undefiled. Tumutukoy po yan sa purity and sacredness of the holy matrimony, or marriage. Tignan nyo po yung verse, bed undefiled, but the whoremongers and adulterers, God will judge. Pagkita din sa verse 5, and let your conversation be without covetousness. So yung nabanggit yung word na covetousness. Alam niyo po ba yung word na covetousness or covet? Anong ibig sabihin yan? Mamaya, madadaanan din natin yan. Pero sa simpleng definition, from the word covet, ibig sabihin pag-iimbot or pagnanasa sa bagay na hindi sa atin. Kaya sa mga magkasintahan, hindi kayo pwedeng magnasa sa isa't isa dahil hindi pa kayo may-ari sa isa't isa. Nagiging isa kayo kung kayo ay kinasal na. Yung pag-aari niya ay pag-aari mo na rin. Yan tawag yan, yung conjugal marriage na tinatawag or conjugal relationship. Pero sa mag-boyfriend and girlfriend, wala pa po kayong pag-aari sa isa't isa. Kayo po ay hiwalay pa na katawan. Ibig sabihin, hindi kayo pwede magnasa sa isa't isa. Yan po yung tinutukoy dyan. At nabanggit na yung be content with such things as you have. So, nakalagay dyan, Christians are faced with the harsh realities of materialism, instant gratification, and sabi niya, impulsive buying. Merong mga tinatawag na impulsive buying, desires to be recognized, validated, and approved by others. Yung tinatawag na instant gratification, yung maraming mga tao, akala nila, nakukuha nila ang mga bagay ng madalian lang. Alam niyo yung pasimple lang na sana all? Alam niyo ba, pwede magdulot yan ng covetousness? Kasi, di ba, meron ka, may milk tea ka, sana all, may milk tea. Ibig sabihin, gusto mo rin. At pwede pong mga anak yun ng covetousness dahil ang covetousness po, nanganganak yan ng evil desires, na pwedeng magnasa ka rin ng ganun din, na wala kang ganun. At iisipin mo na kung paano magkaroon ng ganun. Mga
tinatawag na yung iba 'di ba, yung manifesting, no? Yung kiniklaim nila na magkakaroon din sila ng ganun. Instant gratification ang tawag doon. So, hindi po 'yun ang sinasabi ng Biblia. Everything na bibigay sa atin ng Diyos ay on process. Wala pong resulta pag hindi natin nakukuha kagad. So, yun po yung danger. Sometimes yung impulsive buying din ay nagko-cause din yan ng ginagamit ni Satan, like for example sa mga online app, yan yung Lazada, yung Shopee, no? Tingnan niyo po, yung ginagamit na word, yung budol sale. Narinig niyo na ba yung budol sale? From the word budol, mga kapatid. Ano yung ibig sabihin ng budol? Nagoyo, no? Na-scam, no? Maraming mga tao ngayon ay nagogoyo dahil sa 99, 10, 11, 12. So, sometimes, yung hindi mo kailangan, dahil mapipilitan ka, no? Tinatrap ka ni Satan, because of that covetousness, no? Tinatrap ka ni Satan, lack of contentment, tinatrap tayo ni Satan sometimes na bilhin ang mga bagay na kahit hindi naman natin kailangan because of that budol sale strategy na ginagawa po ngayon. What does it mean? Okay, letter B. What does it mean to be content? A to E yan eh. Sabi dyan, basahin natin sabay-sabay. Being content with your life means that you're satisfied with what you have and who you are. Instead of comparing yourself to others or wishing you had a different life, you feel you're living a life you can stand behind. You accept yourself as you are today, and you value all the opportunities and experiences you've had. Yan po yung meaning ng content. Ibig sabihin, tanggap mo kung sino ka. At sabi dyan, mga kapatid, tanggap mo kung sino ka at anong meron ka ngayon. So nag-i-start po ang incontentment or covetousness pag hindi mo na tinanggap yung sarili mo at kinumpara mo na yung sarili mo sa iba. Pag hinanap mo na yung mga bagay na wala sa'yo. Doon po mag-i-start ang incontentment and it will result sa covetousness ng Biblia. Godliness and with contentment is great gain. So malaki na palang yaman sa atin yun. Yung magpuri ka sa Diyos at meron ka kontentuhan, malaking yaman na yan para sa atin. Amen? With great godliness, with contentment is great gain. Okay? Yun ang problema, mga kapatid. Hindi natin ma-appreciate yung ano ba talaga yung kahulugan ng salitang kayamanan dahil nakapokus yung ating mata sa mga material na bagay. So, materialism. Nagiging materialistic tayo, mga tao. Kaya, sometimes, kahit Sunday, ipagpapalit natin because of covetousness. Gusto niyo malaman ang mga benepisyo ng pagiging kontento sa buhay? Amen? May mga benepisyo po yan. The benefits of being content extend beyond having a smile on your face, no? Being content fills you with positive emotions, help your self-esteem, and furthers your well-being. So, meron tayong 3 reasons why contentment is important. Number 1, it fosters healthier, stronger relationship sa kapwa natin tao, no? Kahit sinong kausap natin. When you're content, you have greater self-awareness and better understand how to communicate your emotions and thoughts. Sometimes may pag-usap tayo, di ba? Ang tao, pag may pag-usap, malalaman mo na wala siyang kontentuhan. Mas madalas niyang ikwento yung mga bagay na meron siya. May bago siyang cellphone, may bago siyang sapatos, may bago siyang laptop, may bago siyang, may pera siya, ganyan. More on material. No? Ngayon, ang danger kasi nun, yung kausap mo, walang mga ganon. So, nagpapasa ka ng tinatawag ng spirit of covetousness. Dahil ipinagmamalaki mo yung mga bagay na meron ka. Kaya nga, mga kapatid, nakakatakot din at isa rin sa delikado sa panahon natin ngayon. Yung nag-Starbucks ka lang,
tapos pinost mo na kaagad. Hindi lahat kaya mag-Starbucks eh. Tama ba? Hindi lahat kaya mag-Starbucks. Nag-Vikings ka, pinost mo, marami nagugutom, tapos yung nakakita pa nun, wala palang kain. Buti pa siya. No? Nagpapasa tayo ng spirit of covetousness because of spreading yung sa tinatawag nating communication. Pero kung kontento ka, hindi mo na kailangan gawin yun eh. Amen? I mean, hindi mo na kailangan pang ipalandakan. Kung pinagpapala ka ng Diyos, good for you and praise God sa buhay mo dahil umaapa ang blessing sa iyo ng Panginoon. Pero hindi lahat ng meron ka. Siyempre, pag kontento ka, less stress. Tama po ba? You experience less stress. Bakit? Hindi mo naman kailangan yung bagay na yun eh. Mabubuhay ka ng walang ganon. Ako po, namamangha po ako sa mga kapatid na marunong sila makontento at simple lang yung kanilang mga pangarap. No? Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong maging mataas ang pangarap. Maganda po yan. Kung kaya mong hindi maging kubetos at kaya mo pa rin maging content sa mga bagay kung ibibigay sa'yo ng Diyos yun. But the problem sometimes, the more you promote, the more you desire more. Yun po ang problem. Naghahangad ka ng mas marami pag lalo kang napopromote. Yung iba, sapat na sa kanila yung bahay kubo lang. Masaya na sila doon. Yung payak na pamumuhay. Yung simpleng pamumuhay lang, hindi nila kailangan magkaroon ng magarang bahay, magandang sasakyan. And that's good, mga kapatid. Because, pag meron kang contentment, di ba less stress po yan? Hindi ka na kailangan pa magpagod ng sobrang pagod para lang makuha dahil simple lang yung, yung kagustuhan mo eh. Ganun lang, simple lang. Pero pag nangangad ka ng masyadong marami, expect mo marami. Siyempre, you have better sleep hygiene. Pag kontento ka sa buhay, makakatulog ka ng maayos. Pero pag wala kang kontentuhan, no, marami kang gustong maabot sa buhay, matutulog ka na lang, iisipin mo pa rin. Yan ang problema. Matutulog ka na lang, yung mga gusto mo pang makuha, iisipin mo pa. So nababawasan yung rest time mo. Ninanakaw. Because of, alam niyo ba may kaibahan ang happiness and contentment? There is difference between happiness and contentment. Baka happy ka, pero di ka naman content. Pwedeng maging happy ka, pero hindi ka naman kontento. Pero pag kontento ka, happy ka. Amen? So ang tanong, asan ka? Happy ka o content ka? Basahin natin, no? Sabi nga dyan, no? Even happy people may wonder why I am not content. Diba? May mga tao na masaya naman sila, pero bakit hindi pa rin sila kontento? Sabi nga, happiness and contentment are often used interchangeably, but there's different states of being. While happiness is a fleeting moment, contentment is a mindset you carry everywhere. So itong happiness, sometimes meron pong nagbibigay lang ng kasiyahan sa atin. Pero ang content, kahit wala kang ganun, okay lang eh. Pero ang happiness, sometimes kailangan mo pang bigyan ng bagay para maging masaya ka lang. Eh paano kung wala? Eh di ka magiging masaya. Pwede kang maging happy, pero hindi ka naman po kontento. Pero pag pinili mong makontento, kapatid, it's not about emotion. Yun po yung tinatawag na way of life. Yung yung tinatawag na commitment na kahit anong mangyari, hindi mo ipagpapalit yung mga bagay lalo sa gawain ng Diyos. Hindi ka magpapakapagod na ma-stress sa buhay because of wala kang bagay wala kang mga bagay na mga material na bagay. So don't focus on happiness because happiness produce emotions, no? Emotions lang po 'yan. Unlike doon sa contentment, it's about how to achieve. Paano ba makuha itong contentment na ito? Gusto niyo pong malaman? Amen? Mayroon siyang benepisyo, difference ng happiness and contentment. Ngayon, yung achievement naman, paano ba natin to makukuha? No. Hindi ko nababasahin yan. Ito na lang. Isa lang mga kapatid, no? Isang bagay lang ang kailangan nating gagawin. Ilista mo lahat ng mga bagay na meron ka. Mula sa pinakamaliit na bagay, kahit pa paperclip yan, ilista mo, thumbtacks,
pako, lahat ng meron ka sa bahay ninyo, halugugin mo lahat, drawer mo, lahat ng meron ka, at isulat mo sa papel. Masasabi mo na maraming bagay na meron sa'yo. Ang problema lang, hindi mo makita dahil inahanap mo yung mga bagay na wala ka. Pag na-achieve mo yan, ay pagka ginawa mo yan kapatid, ma-achieve mo yung contentment dahil kung ililista mo yung mga bagay na meron ka, kapatid, sasabihin ko sa'yo, yung mga bagay na meron ka, pinapangarap yan ng iba. Pinapangarap yan ng iba. Dahil yung iba, walang ganyan, ikaw meron ka. The problem lang sometimes, in contentment. Kaya di natin ma-appreciate yung meron tayo eh. Kasi kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Wag kapatid. We are fearfully and wonderfully made by God. Hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa iba. Dahil blessed, nilikha ka ng Diyos na unique. Kapag malaman, ano ba yung gustong iparating sa atin ng Diyos? Pag pinag-uusapan yung salitang kakontentuhan. Una, mga kapatid, a Christian's attitude towards money and worldly possession. Kasi, kung titignan po natin, saan ba nahuhulog yung tao? Naturally speaking, in general, di ba, verse 4 ng Hebrews 13, marriage is honorable and bed undefiled. Talks about sex. Tama po ba? Tapos, pagdating sa verse 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. Talks about money. So, sex and money, ang pinaka-kahinaan ng tao sa mundong ito. Sex and money. Diyan po maraming nahuhulog. Sex and money. Sometimes nga sabay pa yan eh. Sex na money pa eh. Ingat po tayo mga kapatid. Hindi ka nga mahulog sa sex. Sa money ka naman po mahuhulog. Anong sikreto para hindi tayo mahulog sa sex and money? Be content. Sa isang Kristiyano, ano ba yung makakapag-satisfied sa atin bilang isang Kristiyano? Hindi naman po money. Okay? Hindi naman po money, mga kapatid. Sa Bible po, tinuruan po tayo ng Bible, Colossians 2:10, and you are complete in Christ. Pag may Kristo ka sa buhay, kumpleto ka na. Wala ka na pong hahanapin pang iba. Kung naiintindihan mong maigi, kapatid, yung Kristo na nagligtas sa'yo, kung gaano siya kadakilat kakapangyarihan, siya may-ari ng lahat, ba't ka pa mangangamba? Sa Kanya pa lang, sapat tayo. Meron tayong 3, letter C, na makikita dito, 3 C's. Nakita nyo, mga kapatid? Nakita na ninyo? Conversation, covetousness, content. Isa-isahin natin yan. Una, conversation. Ano ba ibig sabihin? Pag sinabi natin conversation, anong pupasok sa isip mo? Ikipag-usap, di ba? Interaction. Alam nyo ba, sa original meaning sa Greek word yan, original meaning ng conversation, hindi po yung pakikipag-usap. Ang pinaka-meaning niyan, way of life. Okay? Let your conversation be without covetousness. So kung i-interpret mo yan, let your way of life be without covetousness. Yun po yung pinaka-original meaning po niyan. Okay? So conversation, a manner of life, your character, sabi nga dyan, your deportment or way of conducting oneself. So, yun po yung meaning ng letter C. Ito na yung covetousness. Okay, covet. Di ba isa sa ano yan? Sa 10 Commandments. Alam ko panghuli siya eh. Thou shall not covet. Do not covet. Huwag kang mag-imbot. No, huwag kang magnasa. Word kasi na covet, pag nanasa yan eh. Huwag kang magnasa ng asawa ng iba. Huwag kang magnasa ng bagay na hindi sa'yo. Kasi pag-iimbot ang tawag dyan. O covetousness. Kaya pag nagnasa ka ng bagay na hindi sa'yo, yung may may-ari, tapos kinukuha mo, no? Covetousness ang tawag dyan, at yan po'y ayaw ng Diyos. So, anong meaning yan? Desire to obtain or possess or lust after. Alam niyo ba yung word na Cupid? Yung Cupid. Diba, si Cupido, pinapana niya. Pag pinana niya isang tao, magkakaroon ka ng nasa doon sa
kung sino man yung perfect match ni Cupid sa'yo. Ngayon, yung Cupid po na yan, mga kapatid, ay other term din po siya about lust. Okay? Pagnanasa, matinding paghahangad na maangkin o pang-iimbot. Yan po yung ayaw ng content. Satisfied or enough, o masiyahan o makontento. So, ano po ba ang dapat na maging ugali natin, mga tao, about worldly possession, mga kapatid? Sa way of life po natin or yung manner of life po natin, kung ano po yung meron tayo sa buhay na ipinagkaloob po sa atin, makontento po tayo. Ngayon, kung nakita ng Diyos, sabi nga na ba sa Luke 17, ang naging tapat sa maliit ay magiging tapat sa malaki. Ang hindi nagiging tapat sa maliit, lalo na sa malaki. So, ibig sabihin, sa pinakamaliit na meron ka, mapagkakatiwalaan ka ng Diyos. Makontento ka. Kasi kayang palakihin ng Diyos yan kung ikaw naman. John's warning toward covetousness. Sabi nga sa 1 Timothy 6, godliness with contentment is great gain. Ayan, no? For we brought nothing into this world, and it is certain we carry nothing out. Verse 8, sabay-sabay natin basahin. And having food and raiment, let us be therewith content. Simple lang. Meron kang pagkain, meron kang suot, makontento ka na. Pag nakapagkatiwalaan ka ng Panginoon dyan sa buhay na yan, yung manner of life, at hindi ka talaga naghahangad, baka kasi happiness ang hinahanap mo, hindi contentment. Kaya may pagkain ka nga, hindi mo namang gusto, nagre-reklamo ka pa. Ibig sabihin, hindi ka kontento. Buti ka pa nga, may kinakain, kahit ano pa yan. Yung iba, namumulot pa sa basura para lang makakain. Dahil sa hirap ng buhay. So, sabi dyan mga kapatid, having food and raiment. Meron kang pagkain, meron kang masuot, makontento ka na. Hindi sinabi ng Bible kung anong klaseng pagkain at anong klaseng damit, ha? Baka yung pagkain, kailangan beef steak o sangyup. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. Basta pagkain. Pagkain at may maisuot. Hindi sinabi ng Bible yung suot kailangan Gucci. Hindi ganun. O kaya, ano ba? Chanel. Hindi po ganun. Hindi po branded. Kung may pambili ka ng branded, afford mo, praise the Lord. Pero kung wala, praise the Lord pa rin, no? Basta hindi ka nakahubad, blessed ka na, kapatid. Basta hindi ka nakahubad, blessed ka. Okay? Matuto po tayo makontento. Sapagkat, ang kabaligtaran po niyan, yung warning niyan, yung covetousness, ito po, may warning po, no? Sabi nga do not covet, no? Coveting destroys our fellowship with God. Okay. Alam niyo ba, mga kapatid, ang coveting or covet is a form of idolatry. Okay? Ephesians 5:5. For this you know, that no whoremongers, nor unclean person, nor covetousness man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Kung pamansin niyo yung picture na to, no? Yung isa, nakakahuli siya ng malaking isda. Yung iba, yung isa naman, maliliit lang. So, if you compare yung meron ka sa iba, magkukubit ka. So, avoid comparing. Amen? Avoid comparing. Huwag mo i-compare. Huwag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Maghintay ka kapag darating din yung big fish sa'yo. Darating din yung big fish sa buhay mo. Kakaumpisa mo lang, gusto mo kagad big fish. No? Kakaumpisa mo lang, gusto mo kagad big fish kagad. Dumaan ka sa tamang proseso. Huwag ka mag-imbot. Mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay,
pagpapalain ka. Coveting leads to false doctrine. Isa rin po yan sa nakita ng ating Panginoon, no? Jesus taught us that our life success is not measured by the things that we own. Sabi nga dito sa Luke 12:15, take heed and beware of covetousness. Okay? For a man's life consisteth not in the abundance of things which he possesseth. So, ibig sabihin mga kapatid, no, pag ikaw po ay na-victim ng covetousness, it will falls to false doctrine. Okay? Marami po kasi ngayon nagtuturo, pag wala kang pera, ibig sabihin, hindi ka tapat sa Diyos. Yung tinatawag nating prosperity preachers or prosperity gospel. Pag ikaw ay maraming kayamanan, ikaw yung tapat sa Diyos. So, ang nagiging sukatan po nila sa tinatawag na righteousness in the sight of God ay ang material na bagay, which is salungat sa sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Luke 12:15. Take heed, no? Mag-ingat ka. Beware of covetousness. Okay? For a man's life consisted not in the abundance of the things which he possesseth. So, hindi po sukatan ng atin pong estado sa harap ng Diyos ay yung mga bagay na meron tayo. Amen? Sabi nga ng Diyos, kumain ka o hindi ka magiging mabuti. Hindi ka magiging... So, money or material things is not measured. It's not our measurement sa tinatawag na righteousness in the sight of betting is idolatry. Coveting leads to false doctrine. Therefore, coveting destroys our fellowship with God. Coveting destroys human fellowship. Nasisira po ang relasyon ng kapwa-tao because of covetousness. Sino po dito ang nasira ang relasyon sa kanyang mahal sa buhay dahil sa ari-arian o dahil sa pananalapi o material na bagay? Meron ba sa inyo dito? Nasira ang relasyon ninyo sa inyong pamilya because of money and worldly possessions? Kaya maging maingat po tayo mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, huwag natin ipagpapalit yung ating good relationship because of money. Ang money, nawawala po yan. Pwedeng meron ka ngayon, pero baka bukas wala na. Pero yung relasyon na sinira, mahirap i-restore. Di ba? Mahirap yan Sinabi po ng Bible yan. Love of money is the root of all evil. Okay? For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after. Saan po nagumpisa yung evilness? Sa covetousness, mga kapatid. Ang covetousness mangyayari pag kulang ka sa kontentuhan. So, pag nakontento ka, hindi ka na magko-covet, hindi ka pa magkakaroon ng crime. Hindi mo masisira yung relationship mo sa kapwa mo, hindi mo masisira yung relasyon mo sa Diyos. Masaya ang buhay. Amen? Kasi kontento ka eh. So, kung gusto nyo maging masaya lang kapatid, hindi yung temporary happiness yung relax lang yung buhay, makontento kayo sa ano man ang meron po kayo. Kasi pag naumpisahan nyo na pong hindi makontento, doon na po papasok ang mga dilubyo sa buhay ninyo. Maraming masisira sa buhay ninyo, masisira yung relasyon nyo sa Diyos, sa kapwa, masisira rin yung sarili mo. Lalo't ikaw ay tinatawag na Kristiyano. Okay? For the love of money is the root of all